Balikan na! Hindi pa man nangangalahati ang araw, halos 30,000 pasahero na ang dumating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Bukod yan sa lagpas 2 milyong pasahero na gumamit ng terminal para sa holiday season. May ulat on the spot si Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Carlo? Maraming Sandra, umalas sa mahigit 2.4 milyong individual ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Batay ito sa datos sa PITX mula Disyembre 15 hanggang 1 ng Enero 2024. Ayon kay Colin Calbasa, tagapagsalita ng PITX sa kabuuan, nasa 2,400,276 ang gumamit o dumaan sa PITX. Sumakay patungo sa mga lalawigan bayland at patungo ng iba pang bahagi ng Luzon, Timog Katagalugan, kasama na ang Batangas, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Idinagdag pa ni Calbasa na pinakamalaking bilang na naitala na bumiyahe sa pamamagitan ng PITX noong 23 ng Disyembre 2023 na 204,648 na pasahero at sinundan noong 26 ng Disyembre na 182,983 na mga pasahero. Kanina lamang alas 10 ng umaga, ayon sa PITX, umabot na sa 47,476 ang mga pasaherong dumating niya. Inaasa ng PITX na magtutuloy-tuloy pa rin ang malaking bilang ng mga inbound passenger o mga pabalik na rito sa Metro Manila matapos nagdiwang ng bagong taon sa mga lalawigan. Maaliwalas naman ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 sa ikalawang araw ng 2024, maging sa Skyway patungo sa mga pangunahing paliparan sa bansa. Ang mga maagang pasahero na dumating dito ay naghintay na lamang ng kanilang masasakyang pribado, ang iba naman ay naghintay ng taxi. Hindi na naman dagsa ang bilang ng mga pasahero sa departure area. Walang naitala namang hindi inaasahang bagay sa nakalipas na magdamag habang nananatili pa rin nakataas ang alerto sa mga operatibo ng TNT na nakatalaga sa mga paliparan ng bansa. Samantala, pinaalalahanan naman ng LTFRB na umiiral pa rin ang Oplan Pasaway, ang kampanya laban sa mga taxi driver na pasaway dahil nangungontrata o nanginili ng mga pasahero. Sandra, Rafi? Yes, Carlo, pareho mo pala inikutan PITX at saka yung ating airport. Pero kamusta dun sa kinalalagyan mo ngayon? Paano minamanage ng mga otoridad yung dami ng tao na dumagsa dyan? Sa usapin naman ng daloy ng tao sa lansangan dahil sa balik na yung mga pasok ng ating mga kapuso, ay dami na rin ng mga bus, mayroon na rin mga ilang pagbabago sa daloy ng trapiko. Halimbawa na nga dito sa EDSA Rojas Boulevard, ay may mga ginawang pagbabago yung galing ng area ng Baclaran na pa-northbound ay hindi na pinadadaan dito sa service road, kundi dito na lang sa pinaka-itaas na bahagi o itong flyover. Ito ay para mailisan at lalo pang mapaluwag ang daloy ng trapiko. Maraming salamat sa iyo, Carlo Mateo ng Super Radio DZBB. Uwian mode na rin sa mga pantalan ng Calapan at Batangas, lalo na yung mga nag-long holiday weekend sa Puerto Galera. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kagabi pa lang, mahabang pila ang sumalubong sa mga pasahero sa loob ng Calapan Port. Sabi ng pamunuan ng pantalan, posibleng umabot sa 10,000 ang bilang ng outbound passengers ngayong araw. Epektibo na ang first come first serve basis sa mga sasakyan na sasampa ng Roro. Kahit magdagsaan ng mga sasakyan ay wala ng booking, yung talagang pila-pila lang ang mangyayari. Katulong natin ng LGU Calapan, napangangasiwaan ang trapiko sa labas ng port. Sa tala ng Calapan Port, mahigit 101,000 disembarking passengers o pasaherong mula Batangas ang nagtungo sa Calapan itong holiday. Sa Batangas Pier, nagkakapila na muli sa ticketing area. Oras-oras ang dating ng mga barkong dumaraong. Diretso na sa mga bus na biyaheng Metro Manila ang mga nagbakasyon sa probinsya. Kaya kami umaga po nagbiyahe para hindi po kami abutin ng dami ng tao. Umalis po kami ng alas 4 ng umaga para po makasakay agad kami sa barko. Bitin man daw sa bakasyon si Ava Lorraine, nakapag-recharge na rin siya sa Puerto Galera. Kasi po pagkatapos po ng New Year, parang may pasok po agad. So Sana po kahit na-extend po ng konti. Tiniyak ng mga tauhan sa bus terminal na sapat ang bilang ng bibiyahing bus.
Hindi lang 80 units yung bus namin, nasa 170 po. So, doble, sapat na po yun. Para ma-accommodate po yung pasahero dito. Magdamagan ang pagantabay ng mga bus na sasalo sa mga pasahero. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Lipa City naman, sa Batangas pa rin, dumagsa rin ang mga pasahero sa Grand Terminal ng lungsod. Ang naging problema, kakaunti ang mga bumiyahing bus sa unang araw ng bagong taon. Kaya ang mga pauwing pasahero, stranded sa terminal. Ang ilan sa kanila, mahigit 3 oras nag-abang ng masasakyan. Humihingi na ng paumanhin ang mga driver at dispatcher. Tiniyak nilang may darating na bus pero kailangan lang hintayin. Isang lalaking taga Ilocos Region ang nasawi dahil sa paputok ngayong salubong 2024. Ayon sa Department of Health, nagsindi ng sigarilyo ang lalaki habang nasa inuman malapit sa mga nakaimbak na paputok. Siya ang unang firecracker-related death ngayong salubong 2024. Iniulat din ng DOH ang unang kumpirmadong tinamaan ng ligaw na bala. Kabilang sila sa mahigit 400 at 40 fireworks-related injuries. 17 riyan ay kinailangang putulan ng bahagi ng katawan tulad ng daliri o kamay. Nasunog ang isang bahay sa Valenzuela dahil daw sa kwitis na bumagsak sa bubong nito. Balita hatid ni James Agustin. Binulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay Arcong Bato, Valenzuela pasado alas 10 kagabi. Tumagal ng 20 minuto ang sunog bago ito tuluyang naapula. Natupok ang isang bahay na pagmamay-ari ni Rolando Brillo. Kwento niya kalalabas lang niya ng bahay na mangyari ang insidente. Agad daw siyang napatakbo pabalik. Nagtamo siya ng sugat sa kaliwang kamay. Pinalo ko po yung dialysis kasi nasa loob yung kumpare ko. Sabi niya pare paluin mo yan para hindi na parang mag-cost kasi papasok pa yung apoy. Nakikita ko hinampas ko. Maraming dugo kaya lang tanggal ko po siya yung bubo. Pero hindi na po ako mapapadala sa ospital. Ayon sa mga taga-barangay, isang paputok umano ang naging sanhi ng apoy. Pero inaalam pa raw nila kung saan ito nanggaling at sino ang posibleng nagsindi nito. Sabi ho ng mga residente dito, bago kami makapunta, ang nangyari may nagsindi daw hong kwitis. Din ang binagsakan yung bubong na gawa ho sa tarpaulin kasi, kaya doon nagmula ang sunog. Iniimbestigahan pa yan ng Bureau of Fire Protection. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nakataas ngayon ang yellow rainfall warning sa Isabela City at Basilan. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng baha at landslide sa gitna ng maulang panahon ngayon doon. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang alas 11 ngayong umaga. Ang pag-uulan sa Mindanao at ilan pang panig ng bansa ay epekto ng easterlies habang hanging amihan ang umiiral sa northern at central Luzon. Dahil sa amihan, maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Ilocos Norte at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Ngayong araw, nakapagtala ng 16.4 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 17.6 degrees Celsius sa Basco, Batanes. 20 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. 20.6 degrees Celsius ang naitala namang minimum temperature sa Tanay, Rizal. Habang 23.5 degrees Celsius sa Quezon City. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at malaking bahagi ng Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Papasada pa rin hanggang hindi pa raw sila hinuhuli ang ilang driver ng jeep na hindi nakapag-consolidate. Susulitin na raw nila ang pakinabang sa jeep na ilang taon nilang inutang at binayaran. Balitang hatid ni Darlene Kai. Kung ang bagong taon ay may dalang pag-asa para sa marami, pangamba ang dulot nito sa maraming tsuper.
Kasabay kasi ng pagtatapos ng 2023 ang deadline para makapagpasa sila ng application para sa consolidation bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Dito sa Baclaran, may mga hindi na umabot sa deadline. Isa sa kanila ang driver-operator na si Joel. Hindi niya raw agad nakuha ang kanyang papeles. Boundary hulog po ako. Hindi ko makuha yung aking papeles sa aking operator na inuhulugan kasi hindi pa tapos yung aking hulog sa kanya. Tapos, para may consolidate sa sakyan, kailangan mangutang pa ako para mabayaran yung kakulangan ko sa boundary hulog na ginawa ko sa aking operator. Para makuha mo yung papeles? Para makuha ko yung papeles. Nakapangutang daw siya noong isang araw kaya nakuha na ang papeles ng jeep gaya ng ORCR. Umaasa siyang mabibigyan pa rin ng pagkakataong makapagpasa. Kasi wala na nga mami, notice na mami. Pag hindi kami na-consolidate, hindi na kami makabiyahe. Paano pamilya namin? Magugutom naman kami lahat. Unang-una, dyan lang kami kumukuha ng aming ipakakain sa aming pamilya. Pero malinaw ang direktiba ng LTFRB at mismong ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang extension ng December 31 deadline. Sa madaling salita, pasuna ang prangkisa ng mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Pero ayon sa naunang pahayag ni Chairman Jesus Ferdinand Ortega ng Office of Transportation Cooperatives, bibigyan ng due process ang mga tsuper at operator hanggang January 31. Makakabiyahe pa rin daw sila habang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit hindi sila umabot sa deadline. Kaya sa ngayon, tuloy ang biyahe ni Joel. Hanggat wala nang huli, sana naman wag muna sila manghuli hanggat sana paraanin muna nila kami makaraos. Ganyan din muna ang plano ni JR. May alinlangan na raw siya sa pagpapasa ng application para sa consolidation. Pero ngayon, tanggap na raw niyang wala na siyang magagawa. Hinihintay lang po namin ma'am yung kung paano yung ngayon ma'am. Tapos pagka sabi niya, pasa na pa kami. Mulay tayo ma'am kasi wala kami kakainin ma'am pagka hindi kami babiyahe. Wala gutom kami. 3 taon lang ang nakakaraan nang matapos niyang hulugan ng kanyang jeep. Kung sakaling sumali siya sa PUV modernization, panibagong utang daw ang kanyang bubunuin. Kinakabahan din kami. Baka wala kami panghulog, ganyan po. Wala na kami pang-paaral sa mga anak namin. Si Edward naman may pinagtatrabahuhang operator. Miyembro na sila ng kooperatiba. Yun nga lang, simula pa lang daw ito ng kanyang paghihirap. Mas maliit kasi ang inaasahan niyang makukuhang sahod. Ay pagdating dun sa mga co-op, arawan lang kami. Ay paano kami kumakain ng niyan? Kasi boundary sa amin, kumikita naman kami sapat lang pag sa boundary. Kasi ang boundary ng mga sakyan namin dito, 1-2. Pag sumubra kami na kahit mga 700, 800, ayos na sa amin yun. Pero tila wala na raw silang magagawa dahil kahit ano ang kalampag nila, hindi sila pinapakinggan. Para kaming tinalian na sa leeg parang gobyerno talagang nagkontrol sa amin ilang milyon yung driver na mawawala ng mga driver ng jeep. Tapos may pinapaaral pa kami. Nag-uupahan pa kami ng bahay. Wala na kaming no choice kaya kapit patalim na lang kami talaga. Sabi ng mga tsuper na nakausap namin, kung hindi na raw talaga sila bibigyan ng pagkakataon, maaaring sa junk shop ang bagsak ng kanilang mga jeep na ilang taon nilang hinulugan. Base sa datos ng Office of Transportation Cooperatives, 70% na ang nag-consolidate ng prangkisa sa buong bansa. Pero sa Metro Manila, nasa 40% pa lang. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, eto na nga ang latest. May pasilip ang ilang Kapuso star sa kanilang naging New Year's celebration. Yan ang New Year message ni Sixto Dantes sa IG story at post ni na Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Sa family photo naman nila, looking forward si Marian to more laughter, love and endless adventure. May paandar naman ng global fashion icon na si Heart Evangelista sa pagsalubong sa bagong taon. May feathered headdress kasi sila ngayong 2024 na pinusuan ng fans. Nag-celebrate ng New Year si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza kasama ang kanyang parents at boyfriend na si Jack Roberto. Sinabi niya ring may good feeling siya sa taong 2024.
Sabay ring sinalubong ng Julie Ver ang New Year with family. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, isinila ang ilang New Year babies. Sa Owas Albay, isinilang ang healthy baby boy na si Francis Jr. sa pamamagitan ng normal delivery. Itinuturing siya ng kanyang mga magulang na new blessing ngayong 2024. Baby girl naman ang isinilang sa FND Memorial Hospital sa Ilagan, Isabela. Pinangalanan siyang si Athalia Sky na may bigat na 3.5 kilograms. Para sa magulang ni Athalia, siya ang magiging swerte sa kanilang pamilya. Posible nang matuloy ang rematch ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. ngayong taon. Sa isang event ng Rizin Fighting Federation sa Japan, binanggit ni Pacquiao na magkakaroon siya ng malaking laban ngayong 2024. Wala siyang sinabing pangalan, pero ang CEO ng promotion binanggit ang pangalan ni Mayweather. Wala pang ibang detalyeng nabanggit, lalo't 2017 pa nagretiro sa professional career ang undefeated American boxer. Naglaban sila ni Pacquiao noong 2015, kailan si Mayweather ang nanalo via unanimous decision. Sugatan ang dalawang commuter matapos mahagip ng motorsiklong MMDA officer. Pero kung naalis, may naano ka, lasing pa ata to, lasing nga. Sa video na in-upload ng DOTR, kitang paggewang-gewang ang tila lasing na MMDA enforcer na yan sa EDSA busway, malapit sa Main Avenue sa Cubao. Ayon sa mga biktima, mabilis daw ang pagtakbo ng enforcer. Nagtampo sila ng sugat at galos sa katawan. Katwiran naman ng MMDA officer o enforcer, hindi niya alam na babaan at sakayan yon ng mga pasahero. Pinapaimbestigahan na ng MMDA ang insidente at inaalam ang pagkakakilanlan ng enforcer. Pwede siyang matanggal agad sa trabaho kung hindi siya permanenteng empleyado ng ahensya. Pinatawan ng 90-day preventive suspension ang lisensya ng driver ng SUV na humarurot papasok sa isang bangko sa Quezon City. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, inisyuhan na nila ang driver pati ang rehistradong may-ari ng sasakyan ng show cause order para magpaliwanag sa nangyari. Iba pa raw ito sa investigasyon ng pulisya. Wala pang pahayag dito ang driver at ang may-ari ng sasakyan. Huwebes, noong nakarang linggo nang mangyari ang insidente na ikinamatay ng isang kliyente ng bangko. 6 na iba pa ang sugatan. Pag-usapan natin ang kahinatnan ng drivers at operators na hindi na umabot sa deadline ng application para sa consolidation. Nakasalang sa Balitang Hali, si DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairman, Jesus Ferdinand Ortega. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Sandra at saka Rafi. Good morning. Opo, good morning po. Ibig sabihin ba ng due process na ibibigay sa mga tsuper at operator hanggang January 31 ay walang panguhuling magaganap sa mga pasuna yung prangkisa? Yeah, due process. Tama ka, Rafi. Kausap ko lang kanina si Chairman Guadis ng LTFRB. So, in the next few days, yung mga operator ay bibigyan ng letter or show cause document para ipakita nila, isagot nila yung ginawa nila or nangyari sa kanilang prangkisa. And then after evaluation, magkakaroon ng decision ang board regarding sa revocation or cancellation kung hindi sila nag-consolidate. So this will happen for the next 30 days, itong month ng January. Sa mga sandaling ito, ilan na po ba yung nakapag-consolidate sa buong bansa? Dito ba sa Metro Manila, nasa 40% pa rin? Ganito yun, last day was December 31 up to 5 p.m. So ang pagkaalam ko, they will have a meeting tomorrow. So doon na lalabas lahat ng informasyon kasi nationwide to, kukunin ang lahat ng informasyon para they could come up with numbers and then they could come up with an announcement, information. So yung huling tala natin, 70% sa nationwide. Metro Manila then was reaching around 34%, more or less. So tingnan lang natin, hintayin natin yung final count or final number that will be announced by the board of LTFRB. Sir, sentimiento po ng ilang drivers kung sakaling sumali raw sila sa PUV modernization, panibagong utang na naman daw ang bubunuin nila sa pagbabayad ng modern jeep. Ano pong masasabi nyo dito?
ganito yun, no? Pag nagbuo sila ng kooperatiba or korporasyon, yun yung parang mga requirements ng programa, magsama-sama to. Ang mga members ng cooperative will be mga drivers or mga operators. Sama-sama po sila yan. Once nakabuo na po sila ng isang kooperatiba, magkakaroon na sila ng legal entity, personality, sila po ay pupunta na sa next phase. This will take some time pa po, yung sinasabi nyo nga po, pag-avail ng modern vehicles po. But pag nangyari po yun, number one, meron pong subsidy. Meron pang nilaan na amount ang gobyerno sa bawat bibili po ng modern vehicle. Na-increase na po namin yun, 160 a few years ago. Now it's around 280,000 bawat pagbili. And then eventually, meron po tayo pautang sa bangko, especially sa GFIs, no, yung land bank po, DBP, lower interest, longer term payment. And then, hindi po isang tao ang bibili ito. Yung kanila pong kooperatiba, sila po ang bibili, sila po yung magpapatakbo, sila po yung magmamanage ng kooperatiba, kasama na po doon yung pag-acquire ng vehicle. So, hindi po ito yung isang tao lang bibili. It's a group that will buy it for their business po. Ganun po yung itsura niyan. Mr. Ortega, matagal na rin po pinapaliwanag yan ng gobyerno, no? At matigasan na nga yung deadline na sinasabi. Pero noon papalapit ng deadline, nakita nyo rin po ba na talagang maraming gustong humabol o nag-effort na makahabol po doon sa deadline? Definitely, maraming humabol, no? Sa opisina ko lang, for the year 2023 sa OTC, ang na-accredit namin na kooperatiba was around 65 buong taon. Pero itong December lang, from December 1 to 31st, 105 yung pumunta sa opisina namin na either nagtanong, nag-show ng interest, and then eventually, most nag-file ng undertaking. So talagang maraming humabol po. Nakakasaya nga po yung pinakahuli pong grupo na pumunta sa opisina ko. Nandito ako noong December 31. Ang laking grupo po yun. Meron siyang 300 to 400 franchise or operators sa isang kooperatibang ina-apply niya. So definitely po, marami pong humabol. Especially sa LTFRB, yun yung next phase, no? Hahabol sila doon para mag-consolidate naman. Ang pagkaalam ko, marami rin po. Pero hintayin na lang po natin yung bukas or sa makalawa, lalabas na po yung final number po from LTFRB. Okay, maraming salamat po. DOTR Chairman of the Office of Transportation Cooperatives, Jesus Ferdinand Ortega. Salamat po. Salamat sa inyo. Siksikan na nga ba sa South Luzon Expressway dahil sa mga nagbabalik Metro Manila? Alamin natin sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Rafi, good news sa mga bumabiyahe sa kahabaan ng South Luzon Expressway dahil napakaluwag ngayong umaga. Mula Magallanes hanggang Santo Tomas, Batangas, mabilis ang biyahe sa northbound at southbound lane. Ayon sa Traffic Monitoring Center ng SLEX, buong weekend maluwag sa expressway. Maliban na lang kahapon nang magkaroon ng aksidente sa bandang Southwoods northbound lane. Posibleng bukas daw magsikip ang daloy ng trapiko pag nag-uwian ang mga galing sa probinsya. Gayunpaman, sa mga toll exit na inaasahang magsisikip ang traffic at sa papasok ng Skyway. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Back to work na lang marami matapos ang holiday season. At so far, Rafi, yung experience ko sa traffic kanina, Maluwag ba? Medyo masikip. Maluwag pero may portion na masikip. Ayun. So depende siguro kung sakayan at babaan. Ang netizens kaya ang sabi sa commute nila ngayong unang araw ng trabaho sa 2024. Ayon kay Rexel Rosario, naging 30 minutes daw ang almost 2 hours niyang biyahe. Aba? Walang traffic, Oo nga. Sabi naman ni RJ Barameda, maganda raw ang biyahe niya ngayon, maluwag pa ang kalsada. Para kay Joe Animeg, suabe naman daw ang biyahe niya papasok. Kaya raw sa mga nasa probinsya pa ngayon, stay daw muna kayo dyan. Magiging mahirap naman daw para kay Earl Rechadores ang commuting ngayon dahil mas naging kaunti na raw ang mga jeep. Baka mapamahal daw siya sa tricycle at taxi. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Ano na nga
nga bang sitwasyon sa kalsada matapos ang PUJ consolidation deadline? May nasasakyan na ba mga pasahero? May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Sandra, binaybay namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue kanina at wala naman kaming nakitang mga pasahero na nahihirapang sumakay. Katunayan, maraming ang mga jeep na dumadaan pa rin dito sa Commonwealth Avenue at hindi rin punuan yung maraming jeep na nakita ko. Hindi rin kasi ganun karami yung mga pasahero, lalo't wala pa naman pasok ang mga estudyante ngayon. Yung iba nag-aantay pa nga ng matagal, yung ibang jeep nag-aantay pa ng matagal para makapuno. Pero sabi ng ilang jeepney driver na nakausap ko, napansin nilang nabawasan ang mga jeep na nakakasabay nilang pumasada dito sa Commonwealth Avenue. Ang mga modern jeepney naman, nakita ko kanina, punuan yung mga sakay. Dumami naman daw kasi yung kanilang mga pasahero. Kita nyo bang dumami pasahero nyo? Medyo dumami po talaga dahil po sa takot sila sa hulihan dahil marami pong hindi nakakonsolidate na prangkisa. Tingin nyo kumonte yung mga nakikita nyo jeep nyo kumpara ng mga nakaraan? Konti lang sir. Wala nga traffic eh. Pero yung mga pasahero, nahihirapan ba sumakay? Hindi naman? Hindi naman. Mas mabilis kami makabalik eh. Nahihirapan ba kayong sumakay ngayon? Hindi naman po. Mga ilang minuto kayo nagantay bago makasakay? Wala pa, mga 5 to 10 minutes na. Nakasakay agad kayo? Yes. Thank you. Ano pangalan nyo? Sandra, bukas may pasok na ang mga estudyante. Doon magkakaalaman kung mas mahirap na nga bang sumakay kasunod ng deadline ng PUJ consolidation. Pero alam mo Sandra, kahit hindi sumali sa consolidation, pwede pa rin bumiyahe hanggang January 31 yung mga jeep kung doon sa kanilang ruta ay mas mababa sa 60% ang nag-consolidate o kaya wala ni isang nag-consolidate. Yan muna ang latest mula rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Sandra. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Samantala, patay ang isang pulis sa Bansalan, Davao del Sur matapos niyang aksidente umanong mabaril ang sarili. Kinilala ang biktima bilang si Patrolman General Pipito na nakadestino sa 2nd Davao del Sur Provincial Mobile Force Company. Kwento ng ina ng biktima, nakita niyang naglilinis ng baril ang kanyang anak bago siya nakarinig ng putok ng baril. Ang sunod niya nakita, duguan ang biktimang nakasandal sa kama. Isinugod pa si Patrolman Pipito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi raw matatapos sa holiday season ang mahigpit na pagbabantay sa seguridad ng pulisya. Ayon sa PNP, tuloy ang kanilang pagbabantay at maximum police visibility para sa nalalapit na traslasyon ng itim na Nazareno sa January 9. Disyembre pa lang daw naghahanda na sila para sa pagbabalik ng taunang tradisyon. Una nang sinabi ng PNP na nasa 16,000 tauhan ang ide-deploy sa traslasyon. Kung kinakailangan, dadagdagan pa raw nila ito. Naghihigpit pang lalo ang pulisya sa Quiapo, Maynila bilang paghahanda nga sa pagbabalik ng traslasyon sa susunod na linggo. Ang detalye sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! Sa unang pagkakataon, simula ng magka-COVID pandemic, magsasagawa ng traslasyon ng itim na Nazareno. Ayon kay Father Hans Magdurulang, magsisimula ang traslasyon sa January 9 pagkatapos ng 4 a.m. early morning mass. Nagdesisyon daw ang simbahan na maaari muling magdaos ng traslasyon dahil lifted na nga ang public health emergency kaugnay ng COVID pandemic. Pero bagong January 9 traslasyon ay may serye na ng mga aktibidad. Bukas, January 3 hanggang January 4 ng 1:30 ng hapon, idaraos na ang Blessing of the Replicas. May clearing procession para sa mga replicas na magsisimula sa Carriedo, papunta ng Avenida at Quezon Boulevard hanggang bumalik ng Plaza Miranda. Sa January 6 ng 6 p.m. ang unang misa sa Quirino Grandstand at pagkatapos ng misa ay sisimulan na ang pahalik. Pakiusap ni Father Hans Magdurulang sa lahat, gawing ligtas, banal at maayos ang pista ngayong taon. Hinahanda na rin ang seguridad. Ayon kay Captain Ruel Robles, hepe ng Plaza Miranda PCP, sisimulan na ang clearing bukas para tiyaking wala ng vendors sa immediate vicinity ng Quiapo Church. Sa ngayon pa lang, pinasisemento na rin ang mga butas at pitak sa semento. Nakahanda na rin yung mga steel fence sa paligid ng Plaza Miranda. Malaking bagay daw kasi ito para sa crowd control. Isa lang kasi yung entrance, ito yung sa Villa Lobos. Tapos, siyempre, may multiple exits.
May control points pa rin para sa mga papasok ng simbahan. Ngayong taon, 1,000 na sa halip na 750 ang papayagan makapasok ng simbahan. Ayon sa Manila LGU, bukas sasabihin ang rerouting plan. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Heto nga mga mare, muling mapapanood sa 2024 ang variety game show na Running Man Philippines. Hango yan sa Korean variety show na Running Man. Confirmed ang second season ng Running Man PH matapos subaybayan ng viewers ang kakaibang challenges at saya sa unang season nito. Collaboration yan ng GMA Network at Seoul Broadcasting System o SBS. Kaya naman runners, are you ready to survive? Bagong taon, bagong mga gastusin o taas singil ang kakaharapin natin. Mula sa presyo ng grocery hanggang sa pamasahe sa tren, pati mga inaawa sa sweldo natin na kontribusyon sa PhilHealth at pag-ibig. Narito po ang aking report. Nadagdagan ang kita ng sari-sari store at karinderya ni May Pipito noong 2023 dahil sa pagbubukas sa ekonomiya matapos ang pandemya. Medyo gumanda yung pasok ng pera. Itong pasok na 2024 siguro, maganda siguro. Pero hinay-hinay pa rin daw siya sa paggastos dahil sa mga bills na posibleng lumaki ngayong taon. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research, kabilang sa nakaambang dagdag bayarin ngayong 2024 ang singil ng Manila Water at Maynilad Water na inaprobahan na ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office. Ngayong Enero na ang simula ng mahigit 6 na piso hanggang mahigit 7 pisong dagdag singil kada cubic meter. May binabantayan ding price increase sa LPG. Mahigit 3 piso kada kilogram ang dagdag singil ng Petron LPG. Humihingi naman ang pamunuan ng MRT ng taas singil na 2 pesos and 29 centavos boarding fare at dagdag na 21 centavos sa bawat kilometro. Inaantabayanan din ang inaasang pagtaas ng kontribusyon ng PhilHealth at pag-ibig. Kung matutuloy yan sa pag-ibig, magiging 200 pesos ang kontribusyon ng member at 200 pesos din ang employer. Bukod dito, sinabi rin ng Department of Trade and Industry na ilang manufacturer ang humihingi ng taas presyo na maring mapagbigyan sa taong ito. Kaya naman si May, mag-a-adjust daw muli sa kanyang budget. Mag-a-adjust kasi syempre biglang taas tapos kahit papaano, marami tayong binabayaran. Ako nakamonitor ako kahit sabing nung noon pa talaga, nakamonitor talaga ako. Ayaw ko yung yung nakabukas na wala, hindi naman kailangan. Ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco, ang nakaambang dagdag singil at pagtaas ng kontribusyon makakadagdag sa pasanin ng mamamayan. Karaniwan na tatamaan dyan na talaga makakaramdam ay yung mga pangkaraniwang mga empleyado. Ang inflation ng mayaman, iba sa inflation ng mahirap. Pagka mayaman ka, edi hugot ka sa kabilang bulsa. Pero kung ikaw ay pangkaraniwang mamamayan, ramdam ng sikmura ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Mas maganda nga yan eh. Sa mga mahilig mag-videoke tuwing may pagtitipon, kayo ba chill lang o competitive? Ang tatlong magkakaanak sa Binondo, Maynila, pataasan ng boses ang labanan. Talaga namang ginalingan yan ang videoke session ng uploader na si Nika Santos, kapitan niyang si Miel Sanchez at pinsan nilang si Vince Mendoza. Ginalingan daw masyado ni Miel ang pagkanta, kaya sina Mika at Vince napatahimik na lang. Kwento ni Nika, mahusay raw talagang kumanta ang kapatid niya. Kaya biro niya, nakakapagpahinga tuloy, hubawak ng mic. Relate naman dyan ng ilang netizen na ginagawa lang katuwaan ang pag-videoke. May 4.5 million views na sa TikTok ang videoke session ng magpipinsan. Aba, trending! Trending talaga, 4.5. Teka lang ha. Sandali, merong competitive dito mag-videoke. Listen to the song here in my heart. Ituloy mo yan. May oras tayo. Kay Aubrey ako. Alam niyo naman kung nag-videoke tayo, di ba? Alam niyo yan, ha? Hindi rin ako makahawak ng mic. Ay, ganun ba? Sorry, Pero minsan yan yung nagpapasaya di ba? Yun talagang humahataw. Oo. Kahit walang boses, go correct. lang. Diba? At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po.
Sa ngalan ni Colin Season, ako po si Sandra Aguinaldo. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.